natin si Brigadier General si Tuto Padilla, ang spokesperson ng AFP. Magandang hapon po. Si Lala Roque po ito. Magandang hapon, Lala, at sa lahat po na nanonood at nakikinig. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po inyong patuloy na investigasyon dun sa nangyaring pagkamatay po ng ating mga sundalo? At yung isa ho dito, yung talagang kinalulungkot, yung may pinugutan pa ho talaga ng ulo? Mayroon po tayong 4 na kaso at na-prevent po natin lahat yan. Nailahad natin earlier ay 2 at yun yung nakarating sa atin. Pero based on information po, ang pangtagka pong pagpugot ay muntik ng magawa sa 2 nating kasamahan. Pero sa ganda ng suporta ng ating mga tropa, sila ay nasa bakbakan sa isa't isa ay hindi nagawang magawa ng Abu Sayyaf yan nung sila ay nandun sa lugar. Nakuha po natin lahat ng labi at wala po naiwan doon. Ito naman pong usapin tungkol sa pag-imbestiga sa mga pangyayari dyan. Ang ating pong kautusan sa ating nanggaling po sa liderato ay hindi po ito panahon muna ng sisihan. Hindi po ito panahon ng pagtingin kung sino nagkamalian. Kinakailangan po ipagtuon natin ang ating pansin sa sinasagawang operasyon dahil nandyan na po sa harap natin ang kalaban at kinakailangan natin tapusin itong operasyon na ito nang maisaayos natin ang katahimikan sa lugar ng Basilan. At kaya ganoon na lang po ang ginagawa ng ating mga tropa. Hindi po sila lilisan sa lugar, hindi po nila na-accomplish ang kanilang misyon. At yung anumang inquiry po na gagawin o pag-imbestiga para mapaigting natin ang iba pang operasyon sa hinaharap ay gagawin po natin sa konklusyon o pagkatapos ng mga operasyon na ito para naman po hindi ma-distract ang ating mga tauhan. At kung nais ko lang pong ibatid, ito po mga tropang ito, ang simula pa po noong nakaraang taon, ang siyang tumutugis po sa karamihan ng mga grupo na nandyan sa Basilan. At kanilang nasagawang mga operasyon, madami pong naging resultang maganda. Kaya mahirap naman pong ihinto natin ito ngayon na maganda na po ang ating momentum. General, kasi ganito po, General, ano? Ay, nabanggit nyo, talagang kumbaga seasoned itong mga sundalo natin. Pero parang may balita ho kasi, may nakuha kami impormasyon na tila nasunog yung kanilang operasyon. Kasi parang yung iba daw, yung mga residente nga nauna pang nag-evacuate at parang napagplanuhan silang mabuti ng Abu Sayyaf. Kaya ho ganyan ang nangyari. Meron po tayo nakuhang mga ganyang impormasyon at magiging paksa po yan ang ating mga kailangan tingnan. Pero nung araw po ng Sabado, sa tingin po natin ay maayos naman pong nailunsad ang operasyon dahil ito po ay bahagi na ng patuloy na isinasagawa natin pagtugis sa grupong ito na nasimula na nung nakaraang taon. At in fact, yung ibang target dyan na nakuha natin nung nakaraang Disyembre ay isang nagngangalang Abu Anas na Malaysian bomber. At ngayon naman ay nahanap natin at na-neutralize natin itong isang Moroccan foreign terrorist na national. So, titingnan po natin lahat yan at kasama po sa lahat ng mga bagay na kailangan suriing mabuti. General, ho kayong kakala sa linya dahil po si Jiggy Manicad ay nasa Zamboanga mismo at nais din po niya kayong makausap at mas meron siyang pinakamaiinit na update patungkol po dito sa isyong ito. Nasa linya rin po si Jiggy. Babato na natin kay Jiggy Manicad mula po sa Zamboanga City. Jiggy? Maraming salamat, Lala. At bago po ako magtanong, General Padilla, babasahin ko lang po itong maikling report ko kung saan nakalap ko nga po dito sa Tipo-Tipo, Basilan. At kanina po ay nakita namin sa loob ng kampo ng 44th Infantry Battalion ang sasakyan ng mga sundalong napalaban. Ito sasakyan ng commanding officer na si Lieutenant Remilio Lasenya. Sa gilid taddad ng shrapnel mula sa mga IED, malalaking tama rin ng sniper ang natamo ng sasakyan niya. Pati bubungan, nahagip ng tama ng bala. Kung tutusin, nasa 360 degrees ang tama ng bala ng sasakyang ito. Ito'y indikasyon ayon po sa mga sundalo sa loob ng kampo na nanggaling sa lahat ng direksyon o iba't ibang direksyon ang mga bala. Maswerte naman ang mga nakasakay ng tangke dahil hindi lumusot ang malalaking bala ng sniper ng Abu Sayyaf. Pero kitang-kita raw nila ang mga paparating na bala. Tinamaan din ng RPG ang tangke, pero ayon po sa mga sundalo, dahil medyo malapit lang yung kanilang pwesto, ay kumbaga may distansya pala itong mga bala ng RPG bago talaga tuluyang pumutok. At pinagbawalan ang lahat ng sundalo na magsalita tungkol sa kanilang naranasan. Pero kwento po nila sa likod ng kamera ay inakala raw nilang katapusan na nila. Magsisilbisa ng blocking force ang team, pero bago pa man makapasok ay tila sunog na
ang kanilang operasyon. Nauna nang nakaalam ang mga residenteng nag-evacuate dahil sa gagawing military operation, kaya't karamihan po sa mga residente ay nag-alisa na. Kung tatanungin ang mga sundalo sa loob, pakiramdam nila ay nasunog itong operasyon para habulin ang grupo ng commander na si Hapilon. Ang mga sundalo ay nataniman ng IED sa gilid ng konkretong daan na ipinagawa ng pamahalaan. Dito na rin humiga sa daan ng mga sundalo, makaiwas lamang sa mga bala ng mga kalabang hindi naman nila nakikita. Tila may coordination din ng ESG sa paglaban sa mga sundalo dahil ang kwento po ng mga sundalo habang niraratrat ang mga sundalo ay may isang grupo namang gumagapang para agawin ang armas ng mga sugatan. Ayon sa ilang residente naman ng Tipo-Tipo Basilan, tuloy-tuloy ang recruitment sa kanila mga kaanak para mabilang sa grupong nagpakilalang ISIS. Ang alok po sa kanila ay 100,000 piso na parang acceptance fee sa pagiging miyembro, 1 baril at 5,000 pisong sweldo kada buwan para maging kaanib ng grupo. So General, dito po sa mga nabanggit ng mga sundalo na sa pakiramdam po nila ay sunog ng operasyon bago pa man pumasok itong blocking force. Ano po masasabi niyo po tungkol dito? Jiggy, nakarating sa amin ang mga mungkahi na yan ang galing sa ating mga sundalo at nagiging bahagi yan ng ating mga nakukuhang impormasyon na magiging valuable sa ating isasagawang investigasyon. At tulad nga ng sabi ko, itasabi muna natin ito at ito isang konsiderasyon na ginawa na natin ng paraan upang hindi magpatuloy. Kasi nandiyan na po ang mga kalaban sa harap natin, alam na po natin at natutukoy natin ang kinaroroonan nila. Kaya kailangan ipagpatuloy natin itong operasyon na to. At yung kanila pong mga sinabi at mga mungkahi ay patid na po natin at tayo ay nagkaroon ng briefing at inaalam natin ang lahat po ng maaari pang makuhang impormasyon upang maging maayos ang ating pagtingin ng malawakan dito sa naging sanhi ng kanilang pagkapasok sa isang lugar na sila ay na-pin down. At yung mga sinasabi nila, batid sa aming nakuhang initial data, ay kasi sila ay papunta pa lang sa kanilang target. Madami pong target ito tulad ng ating namungkahi. Iba-iba pong objective at iba-ibang klaseng tropa po ang napunta sa iba't ibang lugar. At tulad ng mga binanggit na natin ng mga nakarang araw, ang ating pong preparatory fires ay nagmula sa area at nagmula sa canyon natin. Pero yung galing po sa area, hindi po natuloy dahil sa sama ng weather. Kung sakasakali po sana, ay naging mas maayos ang ating preparatory fires sa lugar. Pero ito ang nakita ni Jiggy ay isasama namin at naging buod na ng aming initial na nakuha. Pero tulad nga ng pag-uutos sa atin, kailangan tapusin muna natin ang ating sinasagawang operasyon dahil nandyan na po, naikutan na natin at malapit na po ang labanan at kinakailangan po tapusin natin ito para hindi na po makawala ng mga itinutugis nating mga grupo. At tandaan po natin, matagal na po tayo nag-ooperate sa area na to at pagagandahang loob naman po ay nakukuha naman natin ang ating mga target. Bagamat sa malaking pagbubuwis ng buhay. Pero ang konsolasyon na lang natin po at pagbibigay ng hustisya sa mga buhay na ibinuwis ng ating mga bayani ay tapusin at bigyan ng hustisya ang kanilang pagkamatay sa pamamagitan ng pagtatapos ng operasyon na to sa magandang nota. Yun ay makuha natin ang liderato ng grupong yan at kung hindi, mapahina sila o ma-neutralize ang kinakailangan mga tao. Opo. General, pangalawa po doon sa aking katanungan ay yung pong, yun nga po, mismong mga residente na sa Tipo-Tipo Basilan, yung mga kalapit barangay ng Baguindan kung saan naganap po yung enkwentro, ang nagsasabi na talagang tuloy-tuloy po yung recruitment at may 100,000 pisong ang alok para maging miyembro, 1 baril at 5,000 piso. Ayon po ito doon sa mga kaanak at yung pong ibang mga evacuees doon. Ano po masasabi nyo rito sa sinasabi nilang recruitment umano ng ISIS? Jiggy, nakarating na rin sa atin ang impormasyong ito at patid natin ang kanilang pagtaas ng kanilang alok sa makakuha ng mga tauhan dahil unti-unti po nalalagas ang mga bilang nila. Kaya nga po, ganyan nila pinaiigting ang kanilang recruitment para makakuha sila ng mga tauhan na papalit sa mga taong nawala sa hanay nila. At ang perang ginagamit nila dito ay nanggagaling sa binabayad na ransom. Kaya nga po tinihimok namin lahat na sundin ang ating no ransom policy ng gobyerno. Kasi sa pamamagitan nito, makakasigurado tayo na mapapahina natin ang grupo dahil sa bawat bayad, bawat ransom na nakakarating sa kanila
Isa lang ang kahulugan niyan, ang pagkakataon na mapalakas nila ang hanay nila at hindi matatapos at masusugpo ang mga bandidong grupong ito. Kaya nga po kami sa Armed Forces ay hinihimok namin lahat na sana sundin itong maging policy na to para naman makapagtulong-tulong tayo na tuksain ang ginagawang mga kidnap for ransom activities ng mga grupong ito dahil hindi po ito nakakabuti sa komunidad. Opo, at pangatlo po, General, yung pong hindi po ba nasisita rin yung yung liderato po doon sa kampo, kasi yung pinapakita ho namin na video na malaking hukay malapit sa kampo ay actually hukay po na nilikha ng isang improvised explosive device na itinanim po ng mga teroristang yan. So ano po ba talaga ang patakaran doon sa loob ng kampo at mukha pong hindi nila napapansin yung galaw sa mismong tabi o labas ng kanilang kampo? Ito po ba ang kampo ng militar o kampo ng pinaroroonan ng mga kaaway natin? Kasi wala po kaming nakuhang ganyang klaseng impormasyon maliban doon sa mga kaganapan noong nakaraang Sabado. Ito bang nakita mo, Jiggy, ay nasa loob mismo ng kampo natin o sa kampo ng kalaban? Apo. At panghuli na lang po, General, yung pong bang polisiya ng Western Mindanao Command sa pagsasama ho ng mga miyembro ng media, kasi kahapon pinatawag nila kami sa isang press con, so tumalima naman kami sa press con, pero may grupo pala sila na isinama sa kanilang helicopter at foreign media. Palagi ko, hindi naman to kasalanan ng foreign media, pero mas pa ng Westmincom kung ano po ba talagang kanilang patakaran. Parang hindi ho patas yung kanilang pagsasama-sama na iyan. Jiggy, itong insidente kahapon tungkol sa isang foreign media organization na sinasabi niyong escorted pa ay isang insidente na hindi batid ng commander sa lugar. Kaya nga yung subject officer na mismong kasama ng grupo na nagpunta dyan ay nakastigo dahil sa kanyang ginawang pag-escort sa mismong grupo na yan. Kaya ito ay inayos namin kagabi at humihingi kami ng paumanhin sa lahat ng mga media na nandyan ngayon sa lugar na wala po tayong polisiya na sinasabi nating may isang organisasyon na favorite o dapat kilingan. Ang ating pong polisiya ay fair treatment sa lahat ng ating mga kasamahan sa media na kung sakasakali magkakaroon ng mga balita ay sabay-sabay po nating ihahayag ito sa lahat ng mga nandyan na nagko-cover at i-share po lahat ng impormasyon na hawak natin tulad ng ginagawa natin sa iba pang lugar, lalo na dito sa may National Capital Region. So ito po ay isolated case na nangyari kahapon. Nakarating na rin po sa atensyon ng commander dyan, si General Mayor Alvo Del Cruz. Ginawan po niya ng hakbang na mismong dapat hindi na po mauulit ang ganitong mga insidente. Hindi ko lang po mabanggit kung ano yung grupo na yan at escort nila, pero yan po mga tauhan na yan ay humingi na rin ng paumanhin sa atin dahil sa kanilang ginawang pag-shortcut sa maaaring pag-cover sa lugar. At ang aming pakay sa pagkakaroon ng fair treatment sa lahat ay upang maproteksyonan din ang lahat ng ating mga kasamahan sa media na nagko-cover at nagbibigay ng balita para ho sa atin. At kinakailangan nating gawin ito kasi ayaw po nating makomplikate ang sitwasyon dyan mientras na may isa pang miyembro ng media na tulad ng mga nakaraang taon ay nadudukot at ginagawang bargaining chip para sa mga nangyayaring operasyon. So, yun lang po ang ating posisyon dyan at we assure you na gawa na po natin ang scope na corrective activity at lahat po ng involved lumabag sa alituntunin natin at polisiya sa fair treatment sa lahat ng media ay nasabihan na po at nabigyan ng karapatang abiso sa pamamagitan ng reprimand. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon, mga paglilinaw at update si Brigadier General Restuto Padilla, tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines.